Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa tadhana at pag-ibig? Halina't pakinggan natin ang isang paglalakbay na magpapakita kung gaano katatag ang puso ng isang ina at kung paano ang pag-ibig ay makakahanap ng paraan kahit sa pinakamatinding kadiliman. Sabi nila, ang pangalan ng isang tao ay humuhubog sa kanyang kapalaran. Paano kung ang pangalan mo ay Hiraya? Isang salitang nangangahulugang pangarap at pag-asa. Ngunit ang bawat araw mo ay isang bangungot na tila walang katapusan. At paano kung ang nag-iisang gabing nagbigay sa iyo ng pag-asa ay siya ring magiging simula ng habambuhay na parusa? Ang matinis na tunog ng nabasag na porselana ang pumunit sa nakabibinging katahimikan ng mansyon. Kasabay nito ay ang pagtilapon ng mainit na sabaw sa sahig na gawa sa marmol, ilang pulgada lamang mula sa mga paa ni Hiraya. Hindi siya kumilos. Nanatili siyang nakayuko, ang mga kamay ay nanginginig sa kanyang tagiliran. Naramdaman niya ang pagtulo ng luha sa kanyang mga pisngi na walang tunog na humahalo sa natapong sabaw sa sahig. Ano ito? Ang malamig at puno ng pagkasuklam na boses ni Amara, ang kanyang madrasta, ay tumama sa kanya na parang latigo. Pagkain ba ito ng aso? O baka naman mas masarap pa ang pagkain ng aso kaysa sa luto mo? Hindi sumagot si Hiraya. Anumang salitang bibitawan niya ay magiging gasolina lamang sa apoy ng galit ni Amara. Simula nang pumanaw ang kanyang ama, ang Villa Esperanza, ang bahay na dati puno ng tawanan at pagmamahal, ay naging isang marangyang kulungan. At siya ang bilanggo. Hindi ka sasagot? Lumapit si Amara, ang takong ng sapatos nito ay umaling-aungaw sa sahig. Hinawakan nito ng mahigpit ang panga ni Hiraya at pilit na itinaas ang kanyang mukha. Bingi ka ba? O sadyang wala ka lang talagang kwenta? Pulutin mo yan, bawat piraso. At pagkatapos, linisin mo ang sahig gamit ang dila mo kung kinakailangan. Binitiwan ni Amara ang kanyang panga ng may kasamang tulak. Napaluhod si Hiraya sa sahig. Ang kanyang mga tuhod ay lumagapak sa malamig na marmol. Habang isa-isang pinupulot ang mga bubog, ang mga piraso nito ay sumasalamin sa kanyang mga luhang walang tigil sa pag-agos. Hindi ang sakit ng mga salita ang nagpadurog sa kanya, kundi ang bigat ng katotohanang wala na siyang kakampi sa mundo. Iyon na ang huling patak. Sa gabing iyon, habang mahimbing na natutulog ang kanyang madrasta, dahan-dahang binuksan ni Hiraya ang pinto ng kanyang silid. Walang dala, kundi ang suot na damit at ang durog na puso. Tumakbo siya palabas ng bahay na iyon. Tumakbo siya nang walang patutunguhan. Ang malakas na buhos ng ulan ay tila nakikiramay sa kanya. Binasag ng mga kulog ang katahimikan ng gabi, kasabay ng bawat paghikbi na kumakawala sa kanyang dibdib. Basa, nilalamig, at walang pag-asa. Dito ba talaga magtatapos ang lahat? Sa isang madilim na kalsada sa probinsya ng Villa Esperanza, mag-isa. Isang nakakasilaw na liwanag ang biglang tumama sa kanya. Isang sasakyan ang mabilis na papalapit. Sa halip na umiwas, napapikit na lamang si Hiraya. Hinahanda ang sarili sa hindi maiiwasan. Ngunit isang malakas na pagpreno ang kanyang narinig. Ang sasakyan ay huminto ilang talampakan lang mula sa kanya. Bumukas ang pinto nito at isang lalaki ang mabilis na bumaba. Hawak ang isang payong. "Miss, ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan?" Nang marinig niya ang boses na iyon, isang boses na pamilyar,
Isang boses mula sa masayang kahapon, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa gitna ng malakas na ulan, sa ilalim ng liwanag na nagmumula sa sasakyan, nakita niya ang muka na matagal na niyang itinatago sa kanyang mga panaginip. Si Gael Montecillo, ang kanyang kababata, ang kanyang unang pag-ibig. Hiraya, puno ng pagtataka ang boses ni Gael. Ikaw nga ba yan? Hindi na napigilan ni Hiraya ang sarili. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagod, lahat ng kalungkutan ay bumuhos sa isang malakas na pag-iyak. Doon, sa gitna ng daan, sa ilalim ng ulan, gumuho ang kanyang mundo. At si Gael ang tanging naroon upang saluhin siya. Isinakay siya ni Gael sa kanyang sasakyan, ibinalot sa kanya ang sariling coat, at dinala sa isang maliit na rest house na pag-aari ng pamilya nila sa gilid ng isang lawa. Walang masyadong tanong, tanging mga mata lang na puno ng pag-aalala. Sa loob ng bahay, sa harap ng naglalagablab na apoy sa fireplace, ang kanilang mga mundo ay muling nagtagpo. Ikinuwento ni Hiraya ang lahat. Ang pagmamalupit ni Amara, ang pangungulila sa ama, ang pakiramdam na siya'y nag-iisa. Si Gael naman ay nakinig lang. Ang kanyang presensya ay sapat na upang pagaanin ang loob ni Hiraya. Sa isang iglap, hindi na sila mga estranghero na pinaghiwalay ng panahon. Sila ay dalawang kaluluwang pagod na naghahanap ng kanlungan. Ang tingin sa mata ay naging isang haplos. Ang haplos ay naging isang yakap. At ang yakap ay humantong sa isang halik. Isang halik na puno ng pagnanasa, ng pangungulila, ng pag-asa. Sa gabing iyon, sa gitna ng unos sa labas at sa loob ng kanilang mga puso, ibinigay ni Hiraya ang sarili kay Gael. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niyang ligtas siya. Naramdaman niyang may halaga siya. Lumipas ang ilang linggo. Nakatayo si Hiraya sa loob ng banyo, nanginginig, habang nakatingin sa maliit na puting bagay sa kanyang kamay. 2 pulang linya. Malinaw na malinaw. Isang halo ng takot at mumunting saya ang bumalot sa kanya. Magkakaroon siya ng anak. Isang anak na bunga ng nag-iisang gabing naramdaman niyang siya ay minahal. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Paano niya haharapin ito? Bago pa man niya masagot ang sariling tanong, isang anino ang tumabon sa siwang ng pinto. Dahan-dahan itong bumukas. Nakatayo roon si Amara. Ang mga mata nito ay nakatitig ng diretso sa pregnancy test na hawak ni Hiraya. Walang galit sa muka ng madrasta. Sa halip, isang ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi nito. Isang ngiting hindi nagmumula sa saya, kundi sa isang malamig at nakakakilabot na pagkakataon. Sa isang iglap, naunawaan ni Hiraya na ang batang nasa sinapupunan niya ay hindi lang isang biyaya. Para kay Amara, ito ay isang bagong alas. Isang alas na gagamitin laban sa kanya sa paraang hindi niya pa kayang maunawaan. Inaasahan ni Hiraya ang sigaw, ang sumpa, ang panibagong sampal o sabunot. Ngunit ang natanggap niya ay isang bagay na mas nakakatakot. Ang katahimikan. Hinawakan ni Amara ang kamay ni Hiraya at kikinuha ang pregnancy test. Tinitigan niya ito at ang ngiti sa kanyang labi ay lalong lumawak. Isang biyaya. Bulong nito sa paraang nagpatindig ng balahibo ni Hiraya. Huwag kang mag-alala, anak. Nandito ako. Aalagaan kita. Ang mga salitang iyon
na dapat sana'y magbibigay ng kapanatagan, ay naghatid ng matinding takot sa puso ni Hiraya. Mula sa araw na yon, nagbago ang lahat. Ang pagmamalupit ni Amara ay napalitan ng isang mapanlinlang na kabaitan. Ipinagluluto siya nito ng masusustansyang pagkain. Ibinibili ng mga bitamina. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, ramdam ni Hiraya ang paghigpit ng kadena sa kanyang leeg. Hindi na siya pinapalabas ng bahay. Ang kanyang telepono ay kinuha. Bawat kilos niya ay binabantayan. Para sa kapakanan mo at ng dinadala mo. Palaging paalala ni Amara, ang boses ay malambing, ngunit ang mga mata ay kasimbigat ng bakal. Naging isang ginintuang hawla ang kanyang silid. Lumipas ang mga buwan. Ang tanging nagbibigay ng lakas kay Hiraya ay ang munting buhay sa loob ng kanyang sinapupunan. Kinakausap niya ito kapag siya'y mag-isa. Hinahaplos ang kanyang lumalaking tiyan. Ito ang kanyang pag-asa. Ang kanyang lihim na kaligayahan. Sa bawat sipa at galaw nito, nararamdaman niyang hindi siya nag-iisa. May dahilan siya para lumaban. Isang gabi, habang mahimbing siyang natutulog, ginising siya ng isang matinding kirot. Oras na. Sa gitna ng paghihirap, si Amara, na may malamig na ekspresyon, ang nag-asikaso sa kanya. Hindi siya dinala sa ospital, kundi sa isang maliit at luma ng klinika sa kabilang bayan na pinapatakbo ng isang kahina-hinalang doktor. Ang panganganak ay isang malungkot at masakit na paglalakbay na hinarap niyang mag-isa. Walang kamay na mahahawakan, walang boses na magbibigay ng lakas. Tanging ang mga matang mapanuri lamang ng doktor at ni Amara ang nakapaligid sa kanya. Ngunit nang marinig niya ang unang iyak ng kanyang sanggol, nawala ang lahat ng sakit. Isang malusog na batang lalaki. Inilapit ito sa kanya ng nurse at sa maikling sandaling iyon, naranasan ni Hiraya ang purong kaligayahan. Hinagkan niya ang malambot nitong pisngi, inamoy ang natatanging halimuyak ng isang bagong silang na sanggol. Ito ang kanyang anak, ang kanyang munting sinag. Habang yakap ang anak, napansin niya ang isang marka sa munti nitong balikat. Isang maliit, perpektong balat na hugis bituin. Napangiti siya sa kabila ng pagod. Ang munti kong bituin, bulong niya, at hinalikan ang markang iyon. Tama na yan, malamig na sabi ni Amara. Sumenyas ito sa nurse na may hawak ng isang heringgilya. Ano yan? Nag-aalalang tanong ni Hiraya. Lalong hinigpitan ang yakap sa kanyang anak. Pampakalma lang. Kailangan mong magpahinga, sabi ng doktor. Ngunit ang mga mata nito ay hindi tumitingin sa kanya. Bago pa man siya makapalag, naramdaman na niya ang tusok ng karayom sa kanyang braso. Agad niyang naramdaman ang pagkalat ng gamot sa kanyang katawan, ang pagbigat ng kanyang mga talukap. Pilit niyang nilabanan ang antok. Pilit na tinititigan ang mukha ng kanyang anak. Sandali, ang anak ko. Ito ang mga huling salitang nagawa niyang ibulong bago siya tuluyang nilamon ng kadiliman. Ang huli niyang nakita ay ang pagkuha ni Amara sa kanyang anak mula sa kanyang mga bisig. Pagmulat niya ng mata, puting kisame ang kanyang nakita. Nasaan siya? Bumalik na siya sa kanyang silid sa Villa Esperanza. Tila isang masamang panaginip lang ang lahat. Ngunit naramdaman niya ang kakaibang pakiramdam sa kanyang tiyan, ang kawalan. Napabangon siya. Ang anak ko! Nasaan ang anak ko? Sigaw niya. Bumukas ang pinto at pumasok si Amara.
Dala ang isang maliit at eleganteng banga na gawa sa marmol. Ang mukha nito ay blangko, walang emosyon. "Hiraya," sabi nito sa boses na kasing lamig ng yelo. Wala na siya. Masyado siyang mahina para mabuhay. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Hiraya. Hindi maaari. "Nagsisinungaling ka!" Inilapag ni Amara ang banga sa kanyang tabi. "Iyan na ang natira sa kanya. Ipinakremate ko na siya para hindi ka na mahirapan pa." Isang walang tunog na sigaw ang kumawala sa lalamunan ni Hiraya. Niyakap niya ang banga. Ang katawan ay nanginginig sa matinding pagdadalamhati. Ang kanyang munting sinag, ang kanyang munting bituin, ang kanyang nag-iisang pag-asa, nawala na. Ang init ng kaligayahan na naramdaman niya ay napalitan ng walang hanggang taglamig sa kanyang puso. Lumipas ang mga taon. Ang Hiraya na dating puno ng pangarap ay naging isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Ang kanyang mga mata ay nawalan ng kislap. Ang kanyang puso ay manhid. Nabubuhay siya sa bawat araw na parang isang makina. Ginagawa ang mga utos ni Amara nang walang reklamo dahil wala ng anumang bagay na mahalaga sa kanya. Isang hapon, habang naglilinis ng lumang bodega, isang dyaryo ang nahulog mula sa isang tumpok ng mga gamit. Bumagsak ito na nakabukas sa classified ads. Hindi niya alam kung bakit, ngunit isang anunsyo ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang maliit na kahon na may nakabold na mga letra. "Kailangan yaya para sa anak ni CEO Gael Montesillo." Sa pagkabasa ng pangalang iyon, isang bagay ang pumitik sa loob ng kanyang natutulog na puso. Hindi ito pag-asa, hindi rin saya. Ito ay isang kuryenteng gumising sa kanyang manhid na kaluluwa. Ang pangalan mula sa gabing nagbigay sa kanya ng lahat at siya ring naging simula ng pagkawala ng lahat. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang mga mata ni Hiraya na matagal nang walang buhay ay nagkaroon ng focus. Ang desisyong mag-apply sa trabaho ay hindi bunga ng isang malinaw na plano. Ito ay isang bulong mula sa isang parte ng kanyang pagkatao na akala niya'y matagal nang namatay. Isang hindi maipaliwanag na puwersa ang nagtulak sa kanya na subukan. Marahil, ito na ang paraan para tuluyan ng takasan ang anino ni Amara. O marahil, may bahagi sa kanya na gustong makita ang lalaking nag-iwan ng hindi mabuburang marka sa kanyang buhay. Nagulat si Amara nang sabihin ni Hiraya ang kanyang balak. Ngunit sa halip na tumutol, tila nasiyahan pa ito. "Maganda yan, para naman may silbi ka," sabi nito na may kasamang pang-aalipusta. "Pero huwag kang aasa. Isang basahan na tulad mo, tatanggapin ng isang Montesillo? Malabong mangyari." Ang mga salita ni Amara ay hindi na nakasakit kay Hiraya. Ang kanyang puso ay isa ng disyerto. Walang salita ang kayang tumubo roon. Kumuha siya ng kaunting pera mula sa kanyang mga naipong sahod sa pagiging katulong sa sarili niyang pamamahay at bumili ng disenteng damit mula sa ukay-ukay. Ang araw ng interview ay maulap, tila sumasalamin sa nararamdaman niyang kaba. Ang mansyon ng mga Montesillo ay hindi na bago sa kanya. Madalas silang maglaro ni Gael doon noong mga bata pa sila. Ngunit ngayon, ang dambuhalang gate na bakal ay tila isang harang sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo. Ang mundo niya at ang mundo nila. Huminga siya ng malalim bago pinindot ang intercom. "Anong kailangan nila?" Isang formal na boses ang sumagot. "Ako po si Hiraya Alcantara.
May schedule po ako for an interview. Ang gate ay dahan-dahang bumukas. Bawat hakbang ni Hiraya papasok sa malawak na hardin ay parang pagtapak sa mga alaala ng nakaraan. Ang puno ng mangga kung saan sila umakyat. Ang swing kung saan siya tinutulak ni Gael. Ang fish pond kung saan sila nagpapakain ng isda. Ang lahat ay naroon pa rin, ngunit ang init ng mga alaalang iyon ay napalitan na ng lamig ng kasalukuyan. Isang mayordoma ang sumalubong sa kanya at ginabayan siya papasok sa isang malawak na opisina. Ang silid ay napapalibutan ng mga estante ng libro at sa gitna nito ay isang malaking mesa na gawa sa mahogani. At doon, nakaupo ang lalaking hindi na niya nakita ng maraming taon. Si Gael Monticello. Hindi na siya ang binatang puno ng ngiti na kanyang nakilala. Ang Gael sa harap niya ngayon ay isang lalaking hinubog ng kapangyarihan at responsibilidad. Ang kanyang suot ay isang mamahaling business suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasandal. At ang kanyang mga mata, ang mga matang dati puno ng init, ay ngayoy seryoso at tila may pader na nakaharang. Tiningnan siya ni Gael mula ulo hanggang paa. Ang mga mata nito'y mapanuri. Tiningnan nito ang resume na nasa ibabaw ng kanyang mesa. Hiraya Alcantara. Sabi nito, ang boses ay formal at walang bahid ng pagkakakilala. Hindi alam ni Hiraya kung ano ang sasabihin. Inaasahan ba niyang makikilala siya nito kaagad? Maraming taon na ang lumipas. Ang Hiraya na kasama niya sa gabing iyon ay iba na sa babaeng nakatayo sa harap niya ngayon. Wala kang masyadong experience bilang yaya, sabi ni Gael. Hindi inaalis ang tingin sa papel. Handa po akong matuto, sir, mahinang sagot ni Hiraya. Pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Muli siyang tiningnan ni Gael, ngunit sa pagkakataong ito, tila may hinahanap ito sa kanyang mukha. Kumunot ang noo nito. May I ask, have we met before? Your face seems familiar. Ang tanong na yon ay parang isang suntok sa sikmura ni Hiraya. Hindi niya alam kung aaminin ba niya ang nakaraan o mananatiling isang estranghero. Pinili niya ang huli. Hindi po yata, sir. Dito lang po ako sa probinsya lumaki. Pagsisinungaling niya. Tumango si Gael. Tila hindi kumbinsido, ngunit hindi na nagtanong pa. Akala ni Hiraya ay tapos na ang interview. Nasasabihin na lang sa kanya na tatawagan siya. Ngunit sa halip, tumayo si Gael. Halika, sumunod ka sa akin. Dinala siya ni Gael sa isang silid sa ikalawang palapag. Ito ay isang playroom, puno ng mga laruan at libro. At sa gitna ng silid, isang maliit na batang lalaki ang seryosong nag-aayos ng mga building blocks. Sinag, tawag ni Gael sa malambing na boses. May ipapakilala ako sa'yo. Dahan-dahang lumingon ang bata. Ang mga mata nito ay malaki at lilugan, katulad ng kay Gael. Ngunit ang hugis ng mukha nito, ang maliit na ilong, may kung anong pamilyar dito na hindi maipaliwanag ni Hiraya. Tumingin ang bata kay Hiraya. Hindi ito ngumiti, hindi rin umiyak. Tinitigan lang siya nito na para bang sinusuri ang kanyang kaluluwa. Nagulat si Hiraya nang bigla na lang tumayo ang bata, lumapit sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Isang kakaibang kuryente ang dumaloy sa buong katawan ni Hiraya. Isang init, isang pakiramdam ng pagkakaugnay na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon.
Si Gael ay nagulat sa inasal ng anak. That's new. Hindi siya ganyan sa mga naunang aplikante. Napatingin si Gael kay Hiraya at sa pagkakataong iyon, tila may nakita siyang kakaiba sa babaeng nasa harap niya. Isang lungkot na pamilyar, isang tibay na kahanga-hanga. "You're hired," sabi ni Gael. Ang desisyon ay biglaan at tila hindi pinag-isipan. "Magsimula ka bukas." Hindi makapaniwala si Hiraya. Sa isang iglap, nagkaroon siya ng trabaho. Nagkaroon siya ng pagkakataong makatakas. Kinabukasan, nagsimula na nga si Hiraya. Ang kanyang unang gawain ay tulungan si Sinag na magbihis pagkatapos nitong maligo. Habang isinusuot niya ang damit ng bata, hindi sinasadyang nahawi niya ang tuwalya na nakatakip sa likod nito. Huminto ang paghinga ni Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis, na parang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Doon sa maliit na balikat ni Sinag ay isang marka. Isang perpektong balat na hugis bituin. Ang marka na hinalikan niya sa gabing ipinanganak niya ang kanyang anak. Ang marka ng kanyang munting bituin. Ang pagkatuklas sa balat ni Sinag ay parang isang kidlat na gumising sa bawat himaymay ng natutulog na pagkatao ni Hiraya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, isang emosyon na mas matindi pa sa lungkot ang bumuhay sa kanya. Pag-aalinlangan. Hindi maaari. Paulit-ulit niyang bulong sa sarili habang pinagmamasdan si Sinag na naglalaro sa hardin. "Nananaginip lang ako, nagkataon lang." Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na ang isip niya ay pinaglalaroan lamang siya, na ang matinding pangungulila sa nawalang anak ay lumilikha ng mga bagay na gusto niyang makita. Patay na ang anak niya. Hawak niya ang abo nito. Iyon ang katotohanan. Ngunit ang puso niya ay may ibang sinasabi. Sa bawat araw na lumilipas, ang koneksyon sa pagitan nila ni Sinag ay lalong lumalalim. Hindi ito katulad ng ordinaryong relasyon ng isang yaya at ng kanyang alaga. Mayroong isang hindi maipaliwanag na pagkakaugnay. Kapag malungkot si Hiraya, lalapitan siya ni Sinag at yayakapin ng walang dahilan. Kapag may lagnat ang bata, tila nararamdaman din ni Hiraya ang bigat sa kanyang katawan. Ang mga paboritong pagkain ni Hiraya ay siya ring paborito ng bata. Ang paraan ng pagtawa ni Sinag ay nagpapaalala sa kanya ng sarili niyang ama. Ang mga maliliit na bagay na ito ay parang mga piraso ng isang puzzle na unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Isang puzzle na natatakot siyang buuin dahil sa larawang maaring mabunyag. Si Gael, sa kabilang banda, ay hindi nakaligtas sa pagbabagong nagaganap sa kanyang pamamahay. Ang dati tahimik at laging malungkot na si Sinag ay unti-unting nagkaroon ng sigla. Madalas na niya itong naririnig na tumatawa, isang tunog na matagal na niyang hinahanap-hanap. At ang dahilan sa likod nito ay si Hiraya. Madalas, sa gabi, pag-uwi niya mula sa opisina, nadadatnan niyang magkayakap na nakatulog si Hiraya at Sinag sa sofa habang nagbabasa ng libro. May kung anong kirot at init siyang nararamdaman sa tuwing nakikita niya ang eksenang iyon. Ang babaeng ito, na may mga matang puno ng nakaraang sakit, ay nagdadala ng liwanag sa madilim na mundo ng kanyang anak at sa mundo niya. Isang gabi, habang naghahanda ng kape si Hiraya sa kusina, pumasok si Gael. "Salamat," biglang sabi nito, na ikinagulat ni Hiraya.
Salamat sa ginagawa mo para kay Sinag. He's happier. Trabaho ko po yun, sir. Mahinang sagot ni Hiraya. Umiiwas ng tingin. Hindi, sabi ni Gael. Lumapit ito ng bahagya. It's more than that. The way you look at him, it's as if he's your own. Ang mga salita ni Gael ay tumusok sa puso ni Hiraya. Hindi siya nakasagot. Nagkatitigan sila at sa katahimikan ng kusina, tila bumalik ang koneksyon na naramdaman nila sa gabing umuulan. Isang koneksyon na pareho nilang pinipilit kalimutan. Ang sandaling iyon ay biglang naputol ng isang matinis na boses ang pumuno sa hangin. Gael, darling, I'm here! Pumasok sa kusina si Selina Imperial. Suot ang isang mamahaling damit at alahas na kumikinang. Siya ang babaeng laging laman ng mga society magazine, ang girlfriend ni Gael Montecillo. Agad na nagbago ang aura sa silid. Ang init ay napalitan ng yelo. Tiningnan ni Selina si Hiraya mula ulo hanggang paa. Ang mga mata nito'y puno ng pagmamaliit. Oh, so this is the new help. Make me a cup of tea, will you? Earl Grey. 2 lumps of sugar. Don't burn the water. Bago pa man makasagot si Hiraya, nagsalita si Gael. She's Sinag's nanny, Selina, not your personal maid. If you want tea, you know where to find it. Halata ang pagkainis sa mukha ni Selina, ngunit ngumiti lang ito ng pilit. Ang pagdating niya ay tila isang paalala kay Hiraya kung saan siya lulugar. Isa lang siyang katulong, isang anino sa marangyang buhay ng mga Montecillo. Kinagabihan, habang pinapatulog si Sinag, may itinanong ang bata. Yaya Hira, why are your eyes always sad? Natigilan si Hiraya. Hinaplos niya ang buhok ng bata. Because I lost something very important a long time ago. What is it? My star, bulong ni Hiraya. Yumakap si Sinag sa kanya. Don't be sad. I can be your star. Sa mga salitang iyon, hindi na napigilan ni Hiraya ang kanyang mga luha. Niyakap niya ng mahigpit ang bata, inaamoy ang buhok nito, kinikimkim ang bawat sandali. Baka nga nababaliw na siya. Baka umaasa lang siya sa wala. Samantala, sa isang madilim at marangyang bar sa Maynila, may isang taong hindi mapakali, si Amara Velez. Nakatanggap siya ng isang litrato sa kanyang telepono. Si Hiraya, masayang karga-karga si Sinag sa hardin ng mga Montecillo. Ang litrato ay galing sa isang private investigator na inupahan ni Selina. Nanginginig ang mga kamay ni Amara habang tinitipa ang isang numero. Ang kabilang linya ay agad sumagot. May problema tayo, nanginginig ang boses ni Amara. Nakatakda ang hindi dapat magtagpo. Kailangan mong siguraduhin na ang lihim natin ay mananatiling nakabaon. Kung hindi, pareho tayong babagsak. Para kay Gael, ang buhay ay isang serye ng mga kalkuladong desisyon. Ang pagpapatakbo ng Montecillo Legacy Holdings ay nangangailangan ng isang isip na matalas at isang pusong halos hindi na tumitibok. Ang relasyon niya kay Selina Imperial ay isa sa mga desisyong iyon. Isang estratehikong alyansa sa pagitan ng dalawang makapangyarihang pamilya. Walang pag-ibig, tanging benepisyo. Ngunit, ang pagdating ni Hiraya ay parang isang bato na inihagis sa kalmadong lawa ng kanyang buhay. Lumilikha ng mga alon na hindi niya kayang kontrolin. Ang imahe ng mga mata nitong laging may bakas ng lungkot ay sumasagi sa kanyang isipan kahit sa gitna ng mga importanteng board meeting. Ang gabing umuulan, ang babaeng basang-basa at durog ang puso,
Ang alaalang iyon ay unti-unting bumabalik, mas malinaw, mas matingkad. Alcantara, bulong niya sa sarili isang gabi habang nasa opisina. Pamilyar ang apelyidong iyon. Bigla niyang naalala. Ang kanyang ama ay may kaibigan at kasosyo sa negosyo noon, si Mr. Alcantara. At mayroon itong anak na babae, si Hiraya, ang maliit na batang babae na kalaro niya noon. Ang pagkatuklas na ito ay nagdulot ng kakaibang pakiramdam kay Gael. Hindi na lang ito isang simpleng kaso ng pamilyar na mukha. Ito ay isang koneksyon mula sa nakaraan. At ang gabing iyon, hindi na isang pagkikita ng dalawang estranghero, kundi isang muling pagtatagpo ng dalawang taong minsan nang naging bahagi ng buhay ng isa't isa. Ang katotohanan ito ay nagbigay ng bagong bigat sa kanyang nararamdaman. Bakit hindi ito sinabi sa kanya ni Hiraya? Ano ang itinatago nito? Sa kabilang dako, sa probinsya ng Villa Esperanza, si Amara ay nalulunod, hindi sa tubig kundi sa utang. Ang kanyang pagsusugal ay lumala ng husto sa paglipas ng mga taon. Ngayon, ang mga taong pinagkakautangan niya ay hindi na nagbibiro. Isang tawag ang gumising sa kanya sa gitna ng gabi. Amara, nasaan na ang pera ko? Isang magaspang na boses ang nasa kabilang linya. Kaunting panahon pa. Por pabor. Nanginginig na pakiusap ni Amara. Tapos na ang panahon mo. Alam ko ang sekreto mo. Alam ko kung paano ka nagkapera noon. Gusto mo bang malaman din ni Mr. Montesillo kung saan talaga nanggaling ang inampong anak niya? Ang banta ay malinaw. Ang lalaki sa kabilang linya ay ang abogado. Ang mismong taong tumulong sa kanya na pekein ang death certificate at ibenta ang bata sa isang sindikato na siya namang nag-ayos ng legal na ampunan para kay Gael. Siya ang may hawak ng lahat ng baraha. Desperada, napilitan si Amara na gumawa ng isang mapanganib na hakbang. Kailangan niya ng pera at kailangan niyang sirain si Hiraya bago pa man may mabuksang lihim. Nag-isip siya ng plano. Gagamitin niya ang tanging impormasyon na alam niyang makakasira sa reputasyon ng dalaga sa mata ng isang konserbatibong pamilya tulad ng mga Montecillo. Kinabukasan, nagbihis si Amara ng kanyang pinakamahusay na damit, nagsuot ng pekeng perlas at nagpunta sa mansyon ng mga Montecillo. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala. Nandito po ako para bisitahin ang pamangkin ko, si Hiraya, sabi niya sa gwardiya. Nang makapasok siya, agad niyang hinanap si Gael. Nakita niya itong nagbabasa ng dyaryo sa veranda. Mr. Montesillo, pasensya na po sa abala, sabi ni Amara. Ang boses ay puno ng drama. Ako po si Amara Velez, tiyahin ni Hiraya. Tumingin si Gael sa kanya. Ang mga mata ay mapanuri. Ano ang maipaglilingkod ko sa inyo? Huminga ng malalim si Amara. Tila nag-iipon ng lakas para sabihin ang isang masakit na katotohanan. Mahal na mahal ko po ang pamangkin ko, kaya't masakit para sa akin na sabihin ito. Pero kailangan ninyong malaman ang totoo para sa kapakanan ng inyong anak. Anong ibig mong sabihin? Si Hiraya, may madilim po siyang nakaraan. Nagkaroon po siya ng anak noon. Pero dahil sa kahihiyan, itinapon niya ito. Iniwan sa kung saan. Hindi po namin alam kung nasaan na ang bata. Natatakot po ako na baka hindi siya isang magandang impluwensya para kay Sinag. Ang mga salita ni Amara ay tumama kay Gael na parang sampal. Isang anak? Iniwan? Ang Hiraya na nakikita niyang nag-aalaga kay Sinag,
Nang may buong pagmamahal ay tila hindi ka panipaniwala na gagawa ng ganoong bagay. Ngunit ang pag-arte ni Amara ay napakagaling. Ang mga pekeng luha nito ay tila totoo. Salamat sa impormasyon, Mrs. Velez. Formal na sabi ni Gael, ngunit ang kanyang isip ay gulong-gulo. Habang papaalis na si Amara, nakasalubong niya si Selena sa may pintuan. Isang makahulugang tingin ang ipinukol ni Selena sa kanya. Isang tingin na nagsasabing, "Mag-usap tayo." Sa isang coffee shop na malapit sa mansyon, nagkaharap ang dalawa. Nakita ko ang pag-uusap ninyo ni Gael at nakita ko ang epekto sa kanya. Mukhang epektibo ang drama mo, sabi ni Selena, umiinom ng kanyang mamahaling kape. Gagawin ko ang lahat para protektahan ang pamangkin ko, pakunwaring sabi ni Amara. Huwag na tayong magbulahan, putol ni Selena. Papati mau. Pareho nating gustong mawala si Hiraya sa mansyon na iyon. Sabihin mo sa akin, ano pa ang alam mo? At sabihin mo kung magkano ang kailangan mo para masigurong hindi na natin makikita kahit anino niya. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa labi ni Amara. Ang kanyang plano ay gumagana ng mas maayos kaysa sa inaasahan niya. Nakahanap siya ng isang makapangyarihang kakampi. Ang taunang charity ball ng Montecillo Legacy Holdings ay hindi lamang isang simpleng pagtitipon. Ito ay isang entablado kung saan ipinapakita ang kapangyarihan, kayamanan at impluwensya. Sa gabing iyon, ang malawak na ballroom ng isang 5-star hotel ay napuno ng mga pinakamayayamang tao sa bansa. Ang mga ilaw mula sa dambuhalang chandelier ay sumasalamin sa mga kumikinang na alahas at mamahaling damit. Para kay Hiraya, ang gabing iyon ay dapat sanay isang tahimik na gabi sa mansyon kasama si Sinag. Ngunit nagpumilit si Gael na isama siya. Kailangan ni Sinag ng isang taong pamilyar sa kanya doon. Magiging magulo para sa kanya. Iyon ang dahilan ni Gael. Ngunit sa kanyang mga mata, may ibang sinasabi. Isang pagnanais na makasama ito. Kahit bilang yaya lamang. Suot ang isang simpleng itim na bestida na ipinahiram sa kanya ng mayordoma. Pakiramdam ni Hiraya ay wala siya sa lugar. Hawak niya ang kamay ni Sinag habang pinagmamasdan ang mga taong tila bahagi ng ibang mundo. Nakita niya si Gael sa gitna ng mga bisita, nakikipag-usap sa mga business tycoon at politiko. Sa tabi nito ay si Selena, na parang isang reyna sa kanyang nagniningning na pulang gown. Sa tuwing mapapatingin si Selena sa direksyon ni Hiraya, isang matalim na tingin ang ipinupukol nito, na parang isang babala. Ang mga salita ni Amara ay bumabagabag pa rin sa isip ni Gael. Sinubukan niyang tanungin si Hiraya tungkol dito, ngunit hindi niya mahanap ang tamang pagkakataon. At sa tuwing tinitingnan niya kung paano alagaan ni Hiraya si Sinag, lalo siyang hindi naniniwala sa kwento ng tiyahahin nito. Ang plano ni Selena at Amara ay isasagawa sa kasagsagan ng gabi, kung kailan ang atensyon ng lahat ay nakatuon sa entablado. Habang nagbibigay ng talumpati si Gael tungkol sa mga proyekto ng kanilang foundation, iyon na ang hudyat. Biglang isang malakas na hikbi ang umagaw sa atensyon ng mga tao. Lahat ay napalingon sa direksyon kung saan nanggagaling ang tunog. Nakatayo roon si Amara, ang muka ay basang-basa sa luha. "Patawarin ninyo ako sa abala," sabi nito sa nanginginig na boses, sapat na para marinig ng mga nasa malapit. "Hindi ko na kayang kimkimin pa ito." Lumapit siya kay Hiraya. Nagulat na napayakap kay Sinag. "Hiraya, anak, patawarin mo ako. Pero kailangan nilang malaman ang katotohanan."
Ang mga kamera ng media na naroon para sa event ay agad na bumaling sa kanila. Ang mga bulungan ay nagsimula. Anong sinasabi ninyo, Tia? Naguguluhang tanong ni Hiraya. Huwag mo na akong tawaging Tia. Humagulgol si Amara. Matapos mong pagnakawan ako? Matapos mong iwan ang sarili mong anak sa kung saan? At ngayon, nandito ka. Nagpapanggap na isang anghel sa tabi ng anak ng isang Montecillo? Anong plano mo? Pagnakawan din sila? Ang bawat salita ay parang isang bomba na sumabog sa loob ng ballroom. Ang mga tao ay napanganga. Ang mga bulungan ay naging malakas na usapan. Si Hiraya ay namutla, hindi makapagsalita. Bago pa man siya makabawi, lumapit si Selena, ang muka ay puno ng pekeng awa. Tita, tama na po. Nakakaawa naman si Hiraya. Pagkatapos ay bumaling ito sa mga usisero. It's true. I hired a private investigator to check her background for Sinag's safety. And we found out she has a dark past. May mga record din siya ng pagnanakaw. Naglabas si Selena ng ilang pekeng dokumento. I'm so sorry, Gael. I only wanted to protect you and your son. Napatigil si Gael sa kanyang talumpati. Ang kanyang muka ay hindi maipinta. Tumingin siya kay Hiraya, na ngayon ay nanginginig na sa takot at kahihiyan. Habang mahigpit na yakap-yakap si Sinag na nagsisimula ng umiyak. Ang lahat ay naghihintay sa sasabihin ni Gael Montecillo. Itataboy ba niya ang yaya? Ipapahiya? Bumaba si Gael mula sa entablado. Dahan-dahan siyang naglakad, ang bawat hakbang ay mabigat. Ang buong ballroom ay tumahimik. Huminto siya sa harap ni Hiraya, sa gitna ni Amara at Selena. Tiningnan niya si Amara, pagkatapos ay si Selena. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang malamig na galit. At pagkatapos tumingin siya kay Hiraya. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas malalim. Tiwala. Hinawakan niya ang kamay ni Hiraya. I believe her! Deklara ni Gael sa isang boses na malinaw at matatag. Sapat na para marinig ng lahat. Ang kanyang mga salita ay tumama sa lahat na parang kulog. Pagkatapos ay bumaling siya kay Selena. And as for you, Selena, this relationship, this sham is over. Right here, right now. We're done. Ang mukha ni Selena ay nag-iba mula sa pagkunwariing awa patungo sa purong pagkagulat at galit. Napahiya siya sa harap ng buong alta sosyedad. Ang plano niya ay bumalik sa kanya nang may kasamang sampal na masakit pa sa pisikal. Hindi! Sigaw ni Selena. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng galit. Ang kanyang katinuan ay tila nawala sa isang iglap. Dahil sa babaeng yan, sa isang basura na katulad niya? Kung hindi ka mapapasa akin, Gael, sisiguraduhin kong hindi rin siya magiging masaya. Sa isang biglaang kilos na puno ng galit, itinulak ni Selena ang isang malaking metal scaffolding na ginamit para sa dekorasyon ng entablado. Ito ay matayog at mabigat at dire-diretso itong babagsak sa kinatatayuan ni Hiraya at Sinag. Atem, ang pagsigaw ng mga tao ay sumabay sa nakakabinging tunog ng bumabagsak na metal. Ang lahat ay nangyari sa loob lamang ng ilang segundo, ngunit para kay Gael, ang mundo ay tila bumagal. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Hiraya. Ngunit sa halip na tumakbo palayo para iligtas ang sarili, ginawa nito ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Niyakap nito si Sinag ng napakahigpit, ipiniit ang maliit na katawan sa kanyang dibdib, at tumalikod para salagin ang papalapit
napanganib gamit ang sarili niyang likod. Isang kilos ng isang ina. "Hiraya!" Ang sigaw ni Gael ay halos hindi na narinig sa gitna ng kaguluhan. Tumakbo siya, ngunit huli na ang lahat. Ang scaffolding ay bumagsak ng may malakas na kalabog. Hindi ito direktang tumama sa kanila, ngunit ang ilang mabibigat na tubo at ilaw ay kumalas at tumama sa likod ni Hiraya. Si Sinag, na protektado sa kanyang yakap, ay tila nasagi lamang, ngunit ang impact ng pagbagsak ay nagpatilapon sa kanilang dalawa sa sahig. Agad na dumating ang mga security personnel at inaresto si Selena, na ngayon ay parang isang baliw na tumatawa habang umiiyak. Ngunit ang atensyon ni Gael ay nasa iisang direksyon lamang. Lumuhod siya sa tabi nila. Si Hiraya ay walang malay, may malaking sugat sa braso na dumudugo ng malakas. Ang kanyang likod ay tiyak na may mas malalang pinsala. Si Sinag naman ay umiiyak, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa takot. May maliit na galos ito sa noo, ngunit ang pagkayakap ni Hiraya ay sumalo sa pinakamatinding pinsala. "Tumawag kayo ng ambulansya! Bilis!" Sigaw ni Gael sa kung sino man ang nakikinig. Maingat niyang binuhat si Sinag, na lalong humigpit ang yakap sa kanya. Pagkatapos ay bumaling siya sa mga medik na unang rumesponde. "Alagaan niyo siya," utos niya, tumutukoy kay Hiraya. Ang boses ay nag-uutos at puno ng pag-aalala. Ang biyahe papunta sa ospital ay isang malabong panaginip. Ang tunog ng sirena, ang pag-iyak ni Sinag, ang imahe ng duguan at walang malay na si Hiraya, lahat ay umiikot sa isip ni Gael. Ang pakiramdam ng kawalan ng kontrol, isang pakiramdam na kinamumuhian niya, ay bumabalot sa buo niyang pagkatao. Sa emergency room, ang mga doktor at nurse ay kumilos ng mabilis. Dinala si Hiraya sa isang cubicle para gamutin ang kanyang mga sugat. Si Sinag naman ay sinusuri sa kabilang cubicle. "Sir Montecillo," sabi ng isang doktor na lumapit sa kanya, "okay naman po ang vital signs ng anak ninyo. Mukhang minor bruises at shock lang ang tinamo niya. Pero nawalan po siya ng dugo mula sa sugat niya sa noo. Hindi naman po malala. Pero para makasiguro, kailangan namin siyang salinan ng dugo. Standard procedure po." Tumango si Gael. "Gawin ninyo ang lahat ng kailangan. Kakailanganin po namin ng blood donor o kukuha po kami mula sa blood bank. Alam niyo po ba ang blood type ng anak ninyo?" Umiling si Gael. "Hindi ko sigurado. Pero heto, kunin niyo ang dugo ko. Ako ang ama." Mabilis na kumuha ng blood sample si Gael. Ngunit makalipas ang ilang minuto, bumalik ang doktor. Ang mukha ay seryoso. "Sir, I'm sorry to inform you, hindi po kayo compatible. Type A positive po kayo. Ang anak ninyo ay type IgA/B negative." Napatingin si Gael sa doktor, naguguluhan. "Ano ang ibig sabihin niyan?" "AB negative is one of the rarest blood types, sir," paliwanag ng doktor. "Wala tayong available na supply sa blood bank natin sa ngayon. Naghahanap na po kami sa ibang ospital, pero bawat minuto ay mahalaga." Ang mundo ni Gael ay gumuho. Ang kanyang anak ay nasa panganib, at siya, ang makapangyarihang si Gael Montecillo, ay walang magawa. Ang pakiramdam ng pagiging inutil ay isang lason na dahan-dahang gumapang sa kanyang mga ugat. Minahal niya si Sinag mula pa noong una niya itong makita. Hindi niya kayang isipin na mawawala ito. Habang gulong-gulo ang isip niya,
Isang nurse ang lumabas mula sa cubicle ni Hiraya. "Dok, nagkamalay na po ang pasyente. Stable na po siya. Narinig niya po ang pinag-uusapan natin." Kasunod nito, si Hiraya, na may benda sa braso at umininda ng sakit, ay pilit na bumangon mula sa kanyang kama, tinutulungan ng nurse. Ang kanyang mukha ay maputla at pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa determinasyon. "Doktor," mahinang sabi ni Hiraya, ang bawat salita ay tila isang pasakit. Kailangan ni Sinag ng dugo." "Yes, ma'am, and we're doing everything we can," sagot ng doktor. Tumingin si Hiraya ng diretso sa mga mata ng doktor. Pagkatapos ay kay Gael. Isang tingin na puno ng isang bagay na hindi nila maipaliwanag. Kunin nyo ang dugo ko," sabi niya. Ang boses ay nanginginig, ngunit buo. "I-test ninyo ako, dahil AB negative din ako." Ang sinabi niyang iyon ay nagpatigil sa lahat. Ang doktor ay napatingin sa kanya, puno ng pagtataka. Si Gael ay natigilan. Ang kanyang puso ay biglang bumabog ng napakabilis. Ang isang imposibleng pagkakataon, isang pambihirang koneksyon ng dugo. Sa gitna ng trahedya, isang katotohanan ang nagsisimulang lumitaw. Isang katotohanang mas makapangyarihan pa sa anumang kasinungalingan. Ang hangin sa emergency room ay tila biglang kumapal, puno ng tensyon at hindi masabing mga tanong. Ang pag-amin ni Hiraya ay hindi lang isang simpleng alok ng tulong. Ito ay isang piraso ng puzzle na hindi inaasahang lumitaw. Isang piraso na nagbago sa buong larawan. "Sigurado ka ba, Miss Alcantara?" Tanong ng doktor. Ang propesyonal na pagiging kalmado nito ay nabahiran ng hindi maitagong pagkamangha. Tumango lang si Hiraya. Ang mga mata ay nakatuon kay Gael. Sa tingin na yon, nakita ni Gael ang lahat. Ang sakit, ang takot, at isang uri ng katotohanan na handa ng sumabog. Mabilis na kumilos ang medical team. Kumuha sila ng sample ng dugo mula kay Hiraya. Habang hinihintay ang resulta ng cross-matching, ang katahimikan sa pagitan nila ni Gael ay mas mabigat pa sa anumang salita. Sa isang sulok ng ospital, habang nakabantay sa labas ng kwarto ni Sinag, naupo si Hiraya. Ang sakit mula sa kanyang mga sugat ay wala kumpara sa sakit at pag-asa na nag-uumpugan sa loob ng kanyang dibdib. Lumapit si Gael at naupo sa tabi niya. "Paano?" Iyon lang ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Gael. Ang boses ay mahina at puno ng pagkalito. Huminga ng malalim si Hiraya. Oras na. Wala nang atrasan. "Mayroon akong anak, Gael. Isang anak na lalaki." Ang puso ni Gael ay bumilis. Ang mga kasinungalingan ni Amara ay biglang bumalik. Sabi ni Amara, hindi totoo ang sinabi niya. Putol ni Hiraya. Ang boses ay nagkaroon ng biglaang tapang. "Hindi ko iniwan ang anak ko. Hindi ko siya itinapon. Sinabi niya sa akin, sinabi niyang patay na ang anak ko." Ang bawat salita ni Hiraya ay parang patak ng asido sa pandinig ni Gael. Ikinuwento niya ang lahat. Ang gabing umuulan, ang pagbubuntis, ang pagkakakulong sa sariling pamamahay, ang panganganak sa isang tagong klinika, ang huling sandali na kayakap niya ang kanyang sanggol. At bago ako nawalan ng malay, hinalikan ko siya, sabi ni Hiraya. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Mayroon siyang marka, isang balat sa kanyang balikat, hugis bituin, ang muntikong bituin. Sa puntong iyon, si Gael ay parang binuhusan ng malamig na tubig. Ang balat na hugis bituin sa balikat ni Sinag,
ang bagay na palagi niyang itinuturing na isang cute na birthmark. Ang lahat ng piraso ay nagkabit-kabit sa kanyang isipan sa isang nakakagimbal na paraan. Ang gabing umuulan, ang pagkawala ni Hiraya, ang biglaang pagdating ni Sinag sa buhay niya sa pamamagitan ng isang private adoption, ang hindi maipaliwanag na koneksyon ni Hiraya sa bata, ang parehong pambihirang blood type, at ngayon, ang balat, ang anak niya kay Hiraya. Ang anak na akala ni Hiraya ay patay na. Ang anak na inampun niya nang hindi alam ang tunay na pinagmulan. Oh my God! Bulong ni Gael, napasabunot sa sariling buhok. Ang bigat ng katotohanan ay halos magpaguho sa kanya. Niloko siya. Niloko sila pareho. Sakto namang dumating ang doktor, hawak ang isang papel. Ang muka nito ay hindi maipinta. Mr. Montecillo, Miss Alcantara, ang resulta, perfect match. Ang dugo ni Miss Alcantara ay pwedeng-pwede para kay Sinag. Nakahinga ng maluwag si Hiraya. Ligtas ang anak niya. Iyon lang ang mahalaga sa ngayon. Ngunit ang doktor ay hindi pa tapos. Tiningnan niya silang dalawa. Kung papayagan ninyo ako, bilang isang doktor na may 30 taon ng karanasan, ang tsansa na magkaroon ng ganitong perfect match at parehong rare blood type sa pagitan ng dalawang hindi magkaano-ano ay statistically impossible. Pero sa pagitan ng isang ina at ng kanyang anak, iniwan ng doktor ang mga salitang nakabitin sa hangin. Ngunit ang ibig sabihin nito ay malinaw na parang sikat ng araw. Agad na isinagawa ang blood transfusion. Sa isang silid, nakahiga si Hiraya. Ang kanyang dugo ay dumadaloy sa isang tubo. Sa kabilang silid, ang dugong iyon ay nagbibigay ng buhay sa kanyang anak. Sa pamamagitan ng isang manipis na salamin, nagkatitigan sila. Umiiyak si Hiraya, ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng pasasalamat at ng isang pag-asang muling nabuhay. Habang nagaganap ang lahat, si Gael ay gumawa ng isang tawag. Kailangan ko ng full investigation, sabi niya sa kanyang pinagkakatiwalaang security head. Ang pangalan ay Amara Velez at ang abogado na nag-asikaso ng adopsyon ni Sinag. Alamin mo ang lahat. I want every single dirty secret they have, now. Pagkatapos ng transfusion, bumalik ang doktor na may dalang isa pang papel. Inabot niya ito kay Gael. Sir, dahil sa extraordinary circumstances at sa aking personal na curiosity, I took the liberty of running another test na may verbal consent mula kay Miss Alcantara kanina. Nasa sa inyo na po kung gusto ninyong tingnan. Ito ay isang sobre. Sa loob nito ay ang resulta ng isang DNA test. Nanginginig ang mga kamay ni Gael habang binubuksan ito. Ang mga letra at numero ay tila lumalangoy sa kanyang paningin. Ngunit isang linya sa pinakababa ang malinaw na malinaw. Probability of maternity, 99.9999%. Ang resulta ng DNA test ay hindi isang sorpresa para kay Gael. Ito ay isang kumpirmasyon, isang matibay at hindi maikakailang selyo sa katotohanang unti-unti nang nabubuo sa kanyang isipan. Hawak ang papel. Ang nararamdaman niya ay hindi na lamang pagkalito, kundi isang nag-aalab na galit. Isang galit na malamig, kalkulado at mapanira. Habang si Hiraya ay nagpapahinga sa tabi ng mahimbing nang natutulog na si Sinag, si Gael naman ay nagtungo sa isang tahimik na sulok ng ospital. Ang kanyang telepono ay halos hindi bumitiw sa kanyang tainga. Sa loob lamang ng ilang oras, ang buong makinarya ng kapangyarihan ng mga Montecillo ay umandar na.
Ang mga private investigator, abogado, at mga taong may utang na loob sa kanya ay kumilos na parang isang hukbo sa dilim. Ang unang bumagsak ay ang abogado. Natagpuan siya sa isang marangyang kasino. Nagtatapon ng perang kinita niya mula sa pagbebenta ng mga bata. Nang harangin siya ng mga tauhan ni Gael, ang kanyang tapang ay agad na naglaho. Sa loob ng isang oras, sa isang abandonadong bodega, ikinanta niya ang lahat kapalit ng pangakong hindi siya diretsong isusuko sa sindikato na mas malaki pa sa kanya. Si Amara, desperada siya, sabi ng nanginginig na abogado habang may nakatutok na baril sa kanyang ulo. May utang siya sa akin. Nang malaman niyang buntis ang stepdaughter niya, nakita niya ang solusyon. Ako ang nag-ayos ng lahat. Pinalabas naming namatay ang bata. Ako rin ang naghanap ng pekeng klinika. Pagkatapos, ibinenta namin ang bata sa isang broker na siya namang nag-alok sa inyo ng isang malinis at mabilis na adoption process. Akala ninyo, tumutulong kayo sa isang mahirap na pamilya. Ang totoo, biktima rin kayo. Ang bawat salita ay nagpapatibay sa determinasyon ni Gael, ngunit hindi sapat ang testimonya lamang. Kailangan niya ng ebidensya na hindi maikakaila sa korte. Kinabukasan, tumawag si Gael kay Amara Velez. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may nakatagong panganib. Mrs. Velez, kailangan nating mag-usap tungkol sa ibinulong ninyo sa akin. May alok ako sa inyo. Narinig ni Gael ang pananabik sa boses ni Amara. Ano yon, Mr. Montesillo? Magkita tayo sa lumang chapel malapit sa Villa Esperanza. Magdala ka ng bank account details mo. Ang lugar ay perpekto, tahimik, walang makakarinig at puno ng simbolismo. Dito dapat magbayad ang isang demonyong nagpapanggap na santo. Dumating si Amara, suot ang kanyang pinakamagandang damit. Ang mukha ay nagliliwanag sa pag-asang magkakapera na siya. Ngunit pagpasok niya sa chapel, hindi si Gael ang kanyang nakita. Nakaupo sa isa sa mga lumang upuan sa harap ay ang abogado. Ang mukha ni Amara ay namutla. Anong ginagawa mo dito? Nanginginig niyang tanong. Ang tanong ay, anong ginagawa nating dalawa dito? Sagot ng abogado. Pinatawag din ako ni Montesillo. Mukhang alam na niya. I think he's planning to get rid of us. Pareho. Ang takot ay isang epektibong kasangkapan. Sa pag-aakalang pareho silang nasa panganib, nagsimulang magtalo ang dalawa, nagtuturuan, at sa proseso, isiniwalat ang bawat detalye ng kanilang kasuklam-suklam na plano. Kasalanan mo ito, kung hindi ka lang nagpabaya, sigaw ni Amara. Ako pa ang may kasalanan? Sino ba ang nagbenta ng sariling apo para ibayad sa utang sa sugal? Ganti ng abogado. Ang hindi nila alam, ang buong chapel ay puno ng mga nakatagong kamera at microphone. Sa isang van na nakaparada sa di kalayuan, pinapanood ni Gael ang lahat sa isang monitor. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Sa tabi niya ay ang mga pulis, tahimik na naghihintay ng kanyang hudyat. Nang marinig niya ang sapat na pag-amin, isang senyas lang ang ginawa niya. Ang mga pinto ng chapel ay biglang bumukas. Pumasok ang mga pulis, armado at handa. Ang mukha ni na Amara at ng abogado ay napalitan ng purong takot. Habang pinupusasan si Amara, lumabas si Gael mula sa dilim. Lumuhod si Amara sa kanyang harapan. Mr. Montesillo, maawa po kayo. Patawarin niyo po ako. Pagmamakaawa nito. Tiningnan siya ni Gael ng may sukdulan na pagkasuklam. Ang awa ay para sa mga taong may karapatan dito. At ikaw, wala kang karapatan sa kahit katiting nito.
mabulok ka sa kulungan. Sa parehong oras, ang mga pulis ay dumating din sa opisina ni Selena Imperial. Dala ang isang warrant of arrest para sa kasong attempted murder at physical injuries. Ang kanyang kayamanan at impluwensya ay walang nagawa para iligtas siya. Nang gabing iyon, bumalik si Gael sa ospital. Malinis na ang lahat. Tapos na ang laban. Pumasok siya sa silid. Gising na si Sinag, masigla na at naglalaro sa kama. Sa tabi nito ay si Hiraya. Binabasahan ito ng kwento. Napatingin si Hiraya kay Gael. Nakita niya sa mga mata nito na tapos na ang lahat. "Nanay," sabi ni Sinag, isang salitang hindi pa niya kailanman ginamit para kay Hiraya. Tumingin ito kay Hiraya, pagkatapos ay kay Gael. "Tatay." Ngumiti lang sina Hiraya at Gael sa gitna ng kanilang mga luha. Lumapit si Gael sa tabi ng kama. Tumingin siya kay Hiraya, ang babaeng dumaan sa impyerno at bumalik. Ang babaeng isinakripisyo ang lahat para sa kanilang anak. Sa kanyang bulsa, naramdaman niya ang bigat ng isang maliit at kuwadradong kahon na gawa sa pelus. Ang silid sa ospital na dati puno ng takot at pag-aalinlangan ay napuno ngayon ng isang tahimik na kaligayahan. Ang salitang nanay mula sa bibig ni Sinag ay parang musika sa pandinig ni Hiraya. Isang lunas sa lahat ng sugat na tinamo ng kanyang puso sa loob ng maraming taon. Nang makalabas sila sa ospital, ang mundo sa labas ay tila nagbago na rin. Ang balita tungkol sa pagkakaaresto kay Amara, sa abogado, at sa socialite na si Selena Imperial ay naging laman ng bawat pahayagan. Ang buong kwento, ang ninakaw na bata, ang mapanlinlang na adopsyon, ang pagtatagpong muli dahil sa isang trahedya, ay parang isang teleserye na sinubaybayan ng buong bansa. Ngunit para kina Hiraya at Gael, hindi ito isang kwento, ito ang kanilang buhay. Ang pagbabalik sa mansyon ng mga Montecillo ay ibang-iba na. Hindi na pumasok si Hiraya bilang isang yaya na nakayuko, kundi bilang isang ina na nagbabalik sa kanyang anak. Ang mga kasambahay ay sumasalubong sa kanya ng may respeto at paghanga. Isang hapon, habang masayang naglalaro sina Hiraya at Sinag sa hardin, lumapit si Gael. May dala itong isang lumang photo album. "May gusto akong ipakita sa'yo," sabi niya. Naupo sa tabi ni Hiraya sa ilalim ng puno ng mangga. Binuklat niya ang album. Ang mga litrato ay kupas na. Mga litrato nila noong mga bata pa sila. Tumatakbo, nagtatawanan, magkasama sa swing. "Naaalala mo pa ba?" tanong ni Gael. Tumango si Hiraya, napangiti sa unang pagkakataon nang walang bahid ng lungkot. "Oo naman. Ikaw ang una kong kaibigan dito. At ikaw ang una kong crush," mahinang pag-amin ni Gael. "Kaya noong gabing umuulan na yon, noong nakita kita, may bahagi sa akin na hindi lang naawa. May bahagi sa akin na natuwa dahil nagkita tayong muli." Tumingin si Hiraya sa kanya. Ang mga mata ay nagsasabi ng mga bagay na hindi kayang bigkasin ng mga labi. "Hiraya," sabi ni Gael. Ang boses ay seryoso at puno ng emosyon. "Alam kong napakarami nating pinagdaanan. Napakaraming sakit at alam kong walang makakapagbura sa mga taon na ninakaw sa'yo, sa atin. Pero ngayon, nandito tayo, buo, magkakasama." Dahan-dahan siyang lumuhod sa damuhan, sa harap ni Hiraya.
Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang maliit na kahon na pelus at binuksan ito. Sa loob ay isang simpleng singsing na may isang maliit na diamante na kumikinang na parang bituin. Hindi ito dahil sa obligasyon o dahil sa pagkakasala. Pagpapatuloy ni Gael, ang mga mata ay nakatitig sa kanya. Ito ay dahil sa pagmamahal. Isang pagmamahal na nagsimula noong tayo'y mga bata pa, nawala, at ngayon ay natagpo ang muli, mas matatag at mas totoo. Hiraya Alcantara, pangarap ng buhay ko. Will you marry me? Will you let me spend the rest of my life making you and our son happy? Ang mga luha ni Hiraya ay muling dumaloy. Ngunit sa pagkakataong ito ay purong luha ng kaligayahan. Tumingin siya kay Sinag na nakangiting nanonood sa kanila. Pagkatapos ay tumingin siya kay Gael. Oo, bulong niya. Oo, Gael, pakakasalan kita. Isinuot ni Gael ang singsing sa kanyang daliri. Tamang-tama. Nagyakapan sila at sa unang pagkakataon, naramdaman nilang kumpleto na ang kanilang mga buhay. Lumipas ang ilang taon. Ang Villa Esperanza ay hindi na isang lugar ng kalungkutan, kundi isang tahanan na puno ng tawanan. Ang kasal ni Gael at Hiraya ay simple ngunit puno ng pagmamahal. Si Sinag ay lumaking isang masayahin at matalinong bata. Alam ang kanyang buong kwento at ipinagmamalaki ang katatagan ng kanyang mga magulang. Isang umaga, habang naglalakad sila sa dalampasigan, ang paboritong lugar ng kanilang pamilya, hinawakan ni Hiraya ang kamay ni Gael at inilagay ito sa kanyang tiyan na bahagya ng umuumbok. Ano to? Nakangiting tanong ni Gael. Mukhang magkakaroon na ng kapatid si Sinag, sagot ni Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Niyakap ni Gael ang kanyang asawa. Habang papalubog ang araw, pinanood nila si Sinag na nagtatampisaw sa tubig. Ang kanyang tawa ay kasabay ng tunog ng mga alon. Ang Hiraya na minsang nawalan ng lahat ng pangarap ay natagpuan ang katuparan ng mga ito sa paraang hindi niya inaasahan. Ang kanyang pangalan ay hindi na isang kabalintunaan, kundi isang propesiya na natupad. Sa wakas, ang kanyang mga pangarap ay nagbunga. At ang aning iyon ay isang pag-ibig at isang pamilyang mas matatag pa sa anumang unos. At dito po nagtatapos ang kwento nila. Hiraya at Gael, isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa saya at kilig, kundi tungkol din sa tapang na harapin ang pinakamasakit na katotohanan, sa lakas na bumangon mula sa pagkakanulo, at sa pananampalatayang mayroong liwanag kahit sa pinakamadilim na kabanata ng ating buhay. Ang hindi mapapantayang pagmamahal ng isang ina at ang kapangyarihan ng pagpapatawad ang naging susi upang muling mabuo ang isang pamilyang winasak ng kasakiman. Ito ang aral na sana ay baunin ninyo sa inyong mga puso. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa pagbibigay ninyo ng pagkakataon na samahan kayo sa bawat emosyon, sa bawat tawa, luha at pag-asa. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? At anong uri naman ng mga kwento ng pag-ibig ang nais ninyong marinig mula sa amin sa mga susunod na araw? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil napakahalaga ng inyong boses sa amin. At syempre, hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel.
Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button ay malaking bagay na. I-share na rin ninyo sa pamilya at mga kaibigan. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, ngayon na po ang tamang panahon para maging bahagi ng ating pamilya. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli,